Kasabay ng Day 2 ng protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo, magpapatuloy rin ngayong araw ang peace rally ng United People's Initiative o UPI sa EDSA People Power Monument. Darito unang balita live mula kay Bea Pinlac. Bea. Igan, generally peaceful daw ang rally dito sa People Power Monument sa Quezon City kahapon. Ayon sa pulisya, yan ay sa kabila ng namuong tensyon matapos harangin ng pulisya ang isang grupong may bit-bit na mga placard na ang nakalagay, BBM resign. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone from But if doing you that. will insist to take that... Hindi, wala. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong plaka? Marcos resign. Sa unang araw ng rally sa People Power Monument sa Quezon City kahapon, nagkatensyon nang dumating ang grupo ni Eric Celis galing EDSA Shrine. Hinarang sila ng mga pulis dahil hindi raw sila kagrupo ng United People's Initiative, ang grupong nag-organisa ng rally sa EDSA. Ayon kay Celis, isang dating kongresista raw mismo ang nag-imbita sa kanila roon. Humupa naman kalaunan ng tensyon nang magkasundo ang UPI at grupo ni Celis. Minor lang po yun. At yan naman po pag magkakakilala sila, pag nag-usap-usap, at the end of the day, doon pa rin sila ipapunta sa peaceful resolution or peaceful means. Sabi ng UPI, kaisa rin nila sa rally ang mga miyembro ng PDP Laban, One Bangsamoro, mga religious group na KOJC o Kingdom of Jesus Christ, JIL o Jesus is Lord Church, at Iglesia ni Cristo. Ang pangako ng grupo sa LGU at pulisya, walang seditious remarks o pag-uudyok ng pag-aklas sa gobyerno sa kanilang kilos protesta. Sa isang pahayag, nanawagan ng UPI sa Pangulo na gumawa agad ng mga hakbang para maibalik nila ang kumpiyansa sa Office of the President. Sa gitna ng kaliwat-kanang alegasyon na binitawan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa kanya, dapat nilang magkaroon ng isang buo, independent at transparent na investigasyon tungkol dito. Dapat din daw ipag-utos ng Pangulo na maisapubliko lahat ng dokumento, pag-uusap at records kaugnay sa budget allocations, insertions at fund flows. Kung hindi raw ito agad matutugunan, dapat nilang mag-resign na lang si Marcos. Sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, matagal nang sinisikap ng Pangulo na maayos ang aniyay kalat na iniwan ng nakaraan. Ang mga nagnanais daw na matanggal sa pwesto ang Pangulo ay mga taga-suporta umano ng mga tinatamaan sa mga investigasyon. Ayon sa Quezon City Police District, umabot sa 4,000 ang naitalang nagrally sa People Power Monument kagabi. Posible raw na dumami ang bilang ng rallyista ngayong araw matapos bigyan ng Quezon City LGU ng go signal ang UPI para sa ikalawang araw ng rally mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 3 araw na rally ang plano ng UPI. Through coordination nila, nag-meeting, pumayag sila dun sa one day lang. But then ngayon kasi gusto nilang mag-extend. So ang naging suggestion natin, kailangan nilang mag-apply ng permit. And yun, in-approve naman po ng ating QCLGU. Ang ina-anticipate nila, mas marami kasi since nakita nila ngayon yung mga participants. Nasa 1,700 pulisya ang magbabantay sa lugar ngayong araw. Igan, panaka-naka ang buhos ng ulan dito ngayon sa People Power Monument sa Quezon City. Hindi pa naman gaano mabigat itong daloy ng trapiko lalo na't nagbukas nga ng zipper lane dito sa White Plains Avenue, pagitan yan ng EDSA at Katipunan Avenue. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.